Muli na umabot ng buhay sa ospital ang dating Vice Mayor ng Santo Domingo, Ilocos Sur na si Anthony Cue. Pinagbabaril si Cue ng dalawang di pa nakikilalang sospek sa likod ng isang apartment sa bayan ng San Ildefonso. Lumabas sa investigasyon ng pulisya na nakikipag-usap ang biktima sa isang babae ng pagbabarilin. Tama ng bala sa ulo, leeg at likod ang ikinamatay ng biktima. Inaalam na ng pulisya ang pagkakakilanlan at motibo ng mga nasa likod ng pamamaslang. Naging vice-alkalde ng Santo Domingo si Cue mula 2007 hanggang 2010. Sa bahagi ito ng Bamban River sa Hermosa, Bataan, natagpuan ng isang mangingisda ang bangkay ng isang batang 8 taong gulang. Nalunod si Dieter Felicitas sa ilog. Ayon sa mga pulis, kasamang nagsuswimming ng bata sa ilog nitong Lunes ang dalawa niyang kaklase. Ayon sa dalawa, nadula si Dieter sa isang bato at nahulog sa malalim na bahagi ng ilog. Martes ng hapon ang matagpo ang walang buhay ang bata. Labis ang hinagpis ng mga magulang ng bata na pangarap pa naman daw sanang magtrabaho sa ibang bansa para makatulong sa pamilya. Inagawan ng motorsiklo at pinatay ang isang habal-habal driver sa Cotabato City. Nagtamo ng saksak sa ibabang bahagi ng kilikili si Jamery Jailani. Tukoy na ng pulisya ang mga responsable sa pamamaslang pero hindi muna nila pinangalanan. Nakilala ang mga sospek matapos sitahin sa isang checkpoint ng ilang miyembro ng Philippine Marines. Hinanapan daw sila ng dokumento ng sinasakyang motorsiklo pero wala silang naipakita. Dahil hindi alam ng mga sundalo na nakaw ang motorsiklo, pinakawalan nila ang dalawang lalaki na nangako raw babalik para magpakita ng papeles ng motorsiklo. Huli na nang malamang tinutugis pala sila ng pulisya. Pinaghahanap na sila ngayon habang inihahanda ang reklamong carnapping at homicide na isasampa laban sa kanila. Para sa unang balita, Dante Perello reporting. Sumentro ang ika-10 araw ng impeachment trial sa pagbusisi sa umano'y 11 milyong pisong cash advance ni Chief Justice Renato Corona. Ayon sa SALN, mula raw ito sa Basa Guidote Enterprises Inc., kumpanya ng pamilya ng kanyang asawang si Cristina. Iniharap ng prosekusyon bilang testigo si Securities and Exchange Commission Director Benito Cataran. Sa kanyang testimonya, lumabas na tinanggalan ng SEC ng rehistro noong 2003 ang kumpanya at itinuring ng dissolved. Dagdag pa ni Cataran, hindi raw shareholder sa nasabing kumpanya ang sinuman sa mag-asawang Corona. Kaya giit ng prosekusyon, di makatotohanan ang pagdedeklara ni Corona ng 11 million peso liability sa kanyang SALN dahil umutang ito sa panahong maituturing na raw na dissolved ang Basa Guidote Enterprises. Paano rin daw makapagbibigay ng cash advance ang kumpanya sa isang non-stockholder? Pero sa pagtatanong ng depensa, lumabas na may mga pwede pang gawin ng isang kumpanya kahit revoke na ang lisensya nito. Ayon naman sa ilang senador, kabilang na ang presiding officer na si Senate President Juan Ponce Enrile, hindi basta nadidissolve o nalulusaw ang isang korporasyon nang dahil lang sa pagka-revoke ng lisensya. Sa kauna-unahang pagkakataon naman, nagsalita sa pagliliti si Senador Lito Lapid. Oh, ba't tumatawa na naman kayo dyan? Thank you po, Mr. President. Sa prosecution, may ano lang po ako dito, may katanungan lang po ako. Mr. President, nakalagay po sa SALN ni Justice Corona na nag-cash advance siya ng 11 million. Ano po ang diferensya ng pagkakaiba ang cash advance, loan o utang? Sino tinatanong ninyo? Susan po. Sangayon si retired Chief Justice Artemio Panganiban sa ipinunto ng ilang senador. Kaugnay sa kinekwestiyong cash advance ni Chief Justice Renato Corona sa special coverage ng GMA News TV na The Chief Justice on Trial kung saan siya nagsilbi bilang resource person. Sinabi ni Panganiban na basta raw may pondo pa ang korporasyon, pwede pa itong magpautang pero hindi na maaaring ituloy ang regular na operasyon. Sa batas, maski kansilado na yung Certificate of Incorporation, meron pa rin panahon na binibigay 3 taon para magkaroon ng tinatawag na liquidation. Hindi ko alam kung ano pang ebidensya ang ipipresenta ng prosecution. Yun ang hinahanap ng mga senador. Ano pa bang ebidensya meron kayo para patunayan ninyo
na yung loan na yun ay talagang fictitious at hindi totoo. Iniharap din ng prosekusyon ng ilang dokumento tungkol sa umano'y pagbili ni Ginang Cristina Corona ng condominium unit sa The Column sa Makati City noong October 1, 2004. Batay po sa testimonya ni Nerissa Josef, Assistant Vice President ng Ayala Land, ang naturang condo unit ay may zonal value na halos 3 milyong piso. Ipinunto ng prosekusyon, hindi idineklara ni Chief Justice Renato Corona sa kanyang SALN noong 2004 ang ari-arian nilang ito. Paliwanag naman ng depensa, ilang beses inireklamo ni Ginang Corona ang condo unit dahil sa ilang umano'y depekto, kaya hindi ito agad na i-turn over sa kanila. Ang naturang condo unit ay nakadeklara sa 2010 SALN ni Corona. Posibleng maiuwi ng labi ng yumaong kongresista na si Iggy Arroyo sa araw ng Sabado. Bumabiyahe na po sa mga oras na ito papuntang London ang kanyang asawa na si Aleli para asikasuhin ang repatriation ng labi. Darito ang report ni Ivan Mayrina. Alas 11:40 ang flight ni Aleli patungong London. Nagimaylap siya sa media nang dumating sa airport pasado alas 9 at ni hindi lumingon ang tawagin. Ayon naman sa abogado niyang si Attorney Lorna Capunan, mismo ang DFA Secretary na nakipag-ugnayan sa konsulado sa London para asistihan ang legal wife ng yumaong kongresista. Maging ang ospital kung saan namatay si Arroyo at ang puneraryang may kustodiya ng labi ngayon, kinikilala na raw ang estado ni Aleli bilang asawa. We've coordinated with the consulate and with the secretary here, and really it's to bring Iggy home, where he should be. So it took quite some time because of the certifications required. If there is any confusion, it will not be from our side. Posibleng sa Sabado raw maiuwi ang labi ni Congressman Iggy Arroyo. Nauna raw ibuburol sa kanyang bahay sa La Vista. Pagkatapos ay sa bahay ng kapatid na sina dating First Gentleman Mike Arroyo at Marilu Arroyo kung saan daw siya lumaki. Plano rin siyang iburol sa kamera ng 1 o 2 araw bago dalhin sa kanyang distrito sa Negros. At alinsunod daw sa kanya mismong kagustuhan, ililibing siya sa Manila North Cemetery kasama ang kanilang ina. Yun ang gusto ng family. And they have designated Aleli as the spokesperson, no, to handle all arrangements. Kasi ganun naman ang Philippine law talaga eh. The next of kin should make all the arrangements. Para sa unang balita, Ivan Mayrina reporting. Sa ibang balita, mga driver at konduktor ng bus makakatanggap na ng regular na sweldo simula sa 15 ng Pebrero. Sa pamamagitan nito, umaasa ang DOLE na maiiwasan na raw ang mga aksidente sa daan dahil sa pag-uunahan ng mga bus na makakuha ng mga pasahero. Narito ang report ni Jamie Santos. Simula February 15, makatatanggap na ng regular sweldo ang mga bus driver at konduktor. Ayon sa DOLE, layo nito na maiwasan ang pag-uunahan ng mga bus driver sa lansangan na kadalasang resulta ng aksidente. Per commission kasi ang swelduhan sa mga bus driver at konduktor noon, kaya marami ang nagmamadaling makakuha ng pasahero. Matatanda ang May 2011, namatay ang periodista at UP professor na si Cheat Estela Simbulan. Matapos na banggain ang sinasakyan itong taxi ng isang humahagibis na bus. Ang aksidenteng ito, isa sa mga nagtulak sa pamahalaan na bigyan na regular na sweldo ang mga driver at konduktor ng bus. Tanggap naman ng Metro Bus Transport Club Association ng utos ng DOLE, pero hindi pa raw nila ito may patutupad. Hinihintay pa rin nila ang kopya ng implementing rules mula sa DOLE. Pero ayon kay Grace Aducol, tagapagsalita ng grupo, hindi naman daw ang pagbibigay ng fixed rate o regular na pasahod sa mga driver ang solusyon para maibsan ang traffic at aksidente sa kalsada. Hindi rin daw ito magiging katanggap-tanggap sa mga driver. We would want the government to do its part also in addressing the problems with the LTO regarding the issuance and renewal of driver's licenses, problems with the LTFRB regarding issuance and renewal of franchises, and most importantly, traffic